Ah, Babatiin natin mga natin, kapatid natin dyan. Unahin natin yung sa labas ng bansa. Diyan sa USA, marami tayong mga kaibigan dyan at may mga classmate tayo. Good evening. I know that this time is you are in the dark time because it is an evening in your country. Good day to all Americans and to all friends in USA and Brazil and to all countries. I greet you good day and good afternoon here in the Philippines. Joseph de las Alas, buenas noches ali. Cosa ora ya arat ali na kwan na Sacramento. I'm pretty sure it is evening there. You are advanced or late the time. So binabati natin lahat ng mga kaibigan natin dyan sa labas at sa ating kapatid dyan sa Micronesia. At sa Kainubo, Mabasag, Mansaloon, shout out to all your families. And thank you Jong, thank you for watching. I know you are vacant this time. Binabati natin ang ating mga kaibigan dyan, mga OFW, to all OFW in the Middle East, especially in Dubai, Qatar, and Saudi Arabia, Abu Dhabi. We have all OFW there working in that countries para masustain nila ang pangangailangan ng kanilang mga kapatid, mga pamilya dito sa ating bansa. At nagsakripisyo sila upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga kanilang pamilya. At dyan sa mga kuha natin dyan, relatives natin dyan sa Kuwait, Dormiajung. Diyan sa Kuwait, magandang gabi dyan sa lahat ng mga OFW. May bago tayong mga update sa ating OFW ngayon, yung doon sa Indonesia, nakakaawa. At kaya mag-ingat-ingat naman yung mga OFW, huwag lalabas ng bahay, yung mga inyong katsat dyan, huwag ninyong basta-basta makipagkita kayo dyan. Tingnan nyo ang nangyari doon at kawawa. So hindi na natin may balik ang mga pangyayari. Yung Nelita Duwait Mikubo, magandang gabi dyan Nelita, at magandang hapon at shoutout dyan sa buong pamilya. God bless rin sa'yo. Kaya mag-ingat-ingat, huwag masyadong agresibo sa pagkikita. Alam niyo kasi dito sa social media, ang daming mga kwan dito panluloko rito sa social media. Yung pagandahin natin yung ating hitsura at minsan yung mga ating mga data nilalagay natin na hindi naman totoo. Kaya mag-ingat dito sa mga tao na to at lalong-lalo na at may ma-involve na yung mga ligawan dyan at mag-ingat.
at sa mga itong mga scammers, marami rito. So binabalaan ko kayo at mag-ingat kayo sa mga taong kausap ninyo at huwag padala sa inyong bugso ng damdamin. So magandang gabi, magandang hapon dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ginawa natin ito advance. Usually itong ating live stream, ginagawa natin ito, ang normal schedule natin is 6:30 to 7 to 8. Yun ang normal schedule natin, pero dahil may mga ibang schedule tayo, kaya nag-advance na lang muna tayo kahit na walang manood sa atin, basta makapag-iwan lang tayo ng mga impormasyon. So kaya nga kinuha natin ito, nagbukas tayo sa alanganin na oras. So yung pag-usapan natin, maraming bagay na pag-usapan natin. Kanina kasi mayroon akong nakita na yung mga history natin tungkol kung saan tayo nanggaling, at kanya-kanya na tayong claims sa ating mga lugar. Kaya tingnan din natin kung paano yung ating ano ba yung resulta, may possibility ba o walang possibility, yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. At pag nakita natin medyo hindi na natin kaya, huwag nang isulong pa. At yung namang tungkol dito sa ating mga territorial claim natin ay dapat lang talaga, dahil simula pa ng dumami ang tao, talagang lupa na ang pinag-aagawan diyan, teritoryo na ang pinag-aagawan, at marami ng buhay rin ang nawawala, mula pa ng naging dalawa ang tao, naging 4 ang tao, hanggang dumami ang tao rito sa mundo ayon dito sa biblical na kasaysayan. But anyway, hindi rin ako na sold out dito sa biblical na kasaysayan, sapagkat may mga bago ngayon na discover, ginamitan ng mga technologies, panibagong technologies, katulad nitong carbon dating, at itong tinatawag nilang itong ginagamitan na ng mga electronic na maaring malaman ang isang bagay kung ilang taon na ito. So kaya hindi consistent yung mga inilarawan dyan sa Bible. But anyway, kung ano yung paniwala natin, you just proceed. At hindi lang yung magiging resulta noon ay magiging away na, dahil kita nyo nga yung mga relihiyon natin ay di na nagkakasundo. Nagmula sa isa hanggang dumami, nagiging ang dami na. Isa lang ang pinanggalingan, katulad nitong ating Biblia. Hindi ako eksperto sa Bible, pero mayroon tayong mga binabasa dyan na kung saan nanggaling. Yun ang saliksikin natin, saan ba talaga nanggaling itong nakasulat. Because kung tingnan natin, suriin natin mabuti yung unang nasulat sa yung unang manuscript, ay hindi yung first person ang nagsulat katulad dito sa atin ngayon. Nagsulat tayo ng libro, personal natin sinulat. But ito hindi, kasi illustrated by second person. Halimbawa, ang pinag-usapan natin si Moses. Anong ginawa ni Moses? Si Moses ay hindi nagsulat kung hindi may taong sumulat at isinasalaysay niya kung ano yung nangyari sa buhay ni Moses, hanggang dumating na rito sa sa ating medyo moderno ng time. Kasi si Jesus Christ ay nandito sa loob ng second
yung New Testament, yung mga testamento na bago, at nasa 2,000 years pa lang yan. Kasi no, sa pinagbabasehan natin, bakit 2,000 years? Dahil ang pinagbasehan ng kalendaryo ay doon nagsimula yan sa pagkatao ni Kristo at hanggang ngayon. That's why we are in the 20th century, tinatawag na 20th century. For every century there are 100 years yan, 100 years. Pagkatapos ilang years na, ilang siglo na, eto dumating na tayo sa 20, papasok na rin tayo sa 21st century. Kaya medyo mga inconsistent yung ating mga salaysay kasi ang unang manuscript ay nasulat dito sa tinatawag na Codex Sinaiticus. Yun ang una na kasulat hanggang nasalin sa Latin Vulgate, hanggang nasalin sa Greek, sa Hebrew, hanggang nagpasalin-salin, hanggang nasalin na rin dito sa English version na siyang na-finalize ni King James Version noon sa England. Siya yung hari noon, King James II. Kaya tinawag na King James Version yan dahil sa kanya yan. Kaya dumami ng dumami, marami na rin mga magagaling na idea, magagaling mag-interpret hanggang ngayon. Kaya yung dito lang mismo sa ating bansa, mayroon tayong siguro may thousands of kuwan na ngayon existing sect ng ating reliyon. Kaya yan, at parang it is very confusing. Lahat ng sinasalaysay inconsistent. So but anyway, kung ano yung paniwala natin, tuloy lang tayo at isipin na lang natin kung ito ba'y nakakasama sa atin o hindi. Kung hindi naman nakakasama, bakit hindi natin gagawin? So kuwan lang tayo, tuloy-tuloy lang. At dito naman sa pinapag-usapan natin, unahin ko itong ating kasi yung ang aking kuwan dito, yung ang aking mga pages ay para ito intended sa mga indigenous claim, yung mga indigenous claim, yung 110 tribes of the Philippines. Na ngayon mayroon tayong 110 councils. Yung 110 councils na yan ang itinatag natin dahil sa dahil naka-create tayo ng formula upang mapag-isa natin. Katulad din dito sa mga reliyon, hindi natin talaga mapag-isa dahil kanya-kanya pananaw ang tao. Kaya hindi natin pwedeng pag-isahin. But nagkakaroon na tayo ng problema rito sa indigenous sector because of the territorial ownership. Unti-unti nang nawawala, kaya nga gusto natin na ma-restore natin at matulungan natin magbigyan ng proteksyon, kaukulang proteksyon na hindi maubos ang kanilang mga ancestral land. Kasi alam mo, ang ancestral land ay siyang pinagmulan ng gulo rito sa mundo mula pa noon. Kaya nga may mga invasion dahil gusto nilang dumagdag pa ng mga teritoryo. Yan talagang pinagmula ng gulo rito sa mundo, yung territorial boundary. Kaya nga yung alam ninyo, bawat expansion ng isang tribu, nag-i-expand yan ng teritoryo. Ang dami-daming buhay nawawala. Katulad ng USA, pagdating ng mga white, ng mga puti dyan sa US, ay kawawa yung mga Indians dahil daming nawalang buhay rin sa pagdating ng mga white. Biro mo, may dumating na riyan. Una, yung Europeans, yung mga white Europeans. Mayroon ding mga ibang lahi dyan, nagsidatingan. May French, may British, ang dami. Kaya nagkagulo yung USA. That is the history. Yan ang history natin. So dito sa indigenous people, sinasabi ko lang na kailangan din magkaisa upang hindi na
maprotektahan natin ang kanilang mga ancestral domain, sapagkat ito ay unti-unti nang nawawala at lumiit ng lumiit. Parang nag-constrict yung kanilang territorial boundaries, sapagkat nandyan yung mga oligarko, nandyan yung mga politiko, at pinag-iinteresan yung kanilang mga lupain. Kaya eto ngayon at nakabuo tayo ng gusto natin ma-acquire yung ating institution bilang isang matatag na pundasyon ng 110 tribes. Nagtatag tayo ng isang political structure wherein nandyan yung ating nandyan yung ating mga departments. Katulad din, it is pattern from the government. Kung mabuo natin ito, ma-institutionalize natin ito and be recognized by the national, or either it will assert dito sa ating kung magiging matuloy itong ating panibagong konstitusyon. But I believe na magkaroon talaga ng change of ating saligang batas or tinatawag na charter change or CHATSA. Sooner or later it will be done, sapagkat yan din ay hindi man tayo na masyadong expert dito sa ating mga analysis, nor na matibay tayo sa ating ano yan, na paniniwala na tayo'y tama, pero may pinagbabasehan pa rin tayo. So kaya nga nandito tayo, yung iba para maintindihan nila. Kung magbisaya tayo ay hindi rin nila maintindihan ay sinasabi natin. Kaya nga sinasabi natin na kailangan na natin magtatag ng isang institusyon kung saan ay matatag at walang makapag-retaliate, wala ng aggression, wala ng suppression of rights, sapagkat equal footing na ang the government and the institutions of the indigenous people. Equal footing na yan. But kahit na equal footing, the 110 tribes institution or constitutional commission, magiging constitutional commission na, at ito ay nasa ilalim pa rin ng ating gobyerno. Siyempre dahil iisa lang ang ating bandila, iisa lang ang ating saligang batas. But sa pamamahala ng ating mga ekonomiya at sa ating kultura, sa customary laws, ay ang mamahala dyan ang mga IPs, yung 110 tribes. Yun ang gusto natin mangyari. Kung pagbibigyan tayo ng ating Panginoon, total yung ating hinihingi, it is religiously na yung gusto natin mangyari, na hindi natin gagamitan ng lakas katulad ng ating mga Muslim brothers dahil nag-revolt sila, sapagkat ayaw natin ng ganon. Ang gusto lang natin mangyari na i-recognize tayo. Nandiyan na yung Republic Act 371 at hindi pa rin consistent yung mga tenor doon diyan sa mga provision. Just they say that they will going to recognize and they will going to respect. So yung mga katagang yan ay hindi masyadong consistent at hindi masyadong matatag. So yun ang paliwanag natin dyan. So although natuwa na rin tayo dahil mayroon ng batas, pero nakakabit pa rin sa atin ang hindi maganda, kasi nilagyan tayo ng National Commission of Indigenous People, samantala
ito'y government agencies. Sana gusto natin na magkaroon ng isang total independent ang institusyon ng indigenous people. Walang hindi yung mga tao na mga politiko ang siyang nagko-control pa rin. So how do we say na ito'y isang independent? Hindi ito independent kung hindi ito isang institution, isang organization na wherein kinokontrol ng ating mga politiko. So nakita naman natin kung ano ang katotohanan dyan, at hindi lang sabi-sabi, kung hindi based on our visual o yung ating naririnig, ang ating nakikita, ito'y pinagbabasihan natin. So dyan sa Luzon, mga Aitas at lahat ng mga katutubo dyan, yung mga Igorot naman, masyado hindi na natin yan mapakuan dahil sila ay mayroon na rin yung autonomous region nila, yung Cordillera Autonomous Region. So yun ay constitutionalized na, napapaloob na yan kasama. Alam niyo yung during the crafting of the Constitution of the 1987 Constitution, nasama na yan yung Cordillera at saka itong ARM. That's why yung ating pinag-usapan nung isang araw, mayroong akong bisita rito na isang Muslim, at sinabi ko sa kanila, ang legit na ngayon, ang lehitimong Muslim autonomy ay yung ARM, sapagkat it is institutionalized na. It was already asserted in the 1987 Constitution. So hindi mo matatanggal yan. Kung may claim dyan, nandyan pa rin yan eh, yung ARM. Nasa sa loob ng ating saligang batas yan eh. Unlike dito sa BARM, huwag lang kayo magalit sa akin because ito is sa atin, sinasabi lang natin kung ano yung talagang nangyayari, totoong nangyayari o ano ang totoo. Ang ARM, kinikreate pa lang yan. Hindi pa yan sinasabi natin na talagang ibinigay na sila totally yung kanilang autonomy. But it was granted by the government through the process dito sa ating Congress and Senate, at saka sa pamagitan ng pagsang-ayon ng ating presidente sa ating bansa. So yan. Pero hindi pa napaloob yan sa konstitusyon. Kasi alam niyo yung batas na executive order, yung presidential decree, at saka yung Republic Act ay subject for amendment yan. At any time, pagka may nakaisip na baguhin yan, talagang mababago. Yung ating saligang batas ay nababago nga eh. But very hard. Kailangan talagang masusing pag-aralan kung bakit mabago. Hindi katulad dito sa executive order. Kasi yung executive order, makuha yan eh. Ano yan? Masupersede yan ng ibang batas katulad ng executive order. Yun namang Republic Act natin, it can be superseded by another law, or it can be superseded by amendment of the certain Republic Act. Pero batas na rin yan, kaya lang hindi masyadong matibay. Kaya nga hinihingi natin yan talagang matibay. So gabi at Sandao adlalabong din Jerry Taras Lumawan. Imbita mo lang mga subanan din eh, kahit doon pagguanan ta pag-discuss ta about dito haamon recently ay may discuss ni Dato Pax. So hininan daw binuhaan because of this kwan itong napag-usapan natin. Sak-saks mix na yung mga salita natin dito dahil para maintindihan din paminsan-minsan ng ating mga kaibigan. So kaya nga gusto natin mangyari
Kung ma-develop natin itong ating kuan, ang ating mga ancestral domains pamagitan ng governance ng 110 tribes, alam mo kung sino benefited dito? Benefited lahat. The country, including the populations of the entire country, non-IP or the IPs. Kasi malawak yung mga lupain natin dito sa ancestral domain. Kung may develop ng mga kanyan, ng mga IPs at magkaroon na ng matibay na political structure, yung IPS natin, synchronized IPS natin, ay ma-develop natin. Sapagkat mayroon na tayong mga resources na pwede natin magamit, hindi na tayo huwag na tayong umaasa pa sa ating gobyerno, katulad ng taxes, katulad ng ng agricultural natin, cultivation natin, but pwede naman siguro magbigay ng asisan ng ating gobyerno diyan sa pamagitan ng pondo upang mapalago pa natin ang ating mga programa rito sa loob ng ancestral domain natin. So magkaroon tayo ng halimbawa yung programa natin for the immediate kailangan ng mga tao natin. Considering ito ngayon ay naramdaman na rin naman ang lahat na mahal na lahat at nagkukulang na tayo sa mga ating mga kinikita dahil ang mahal ng mga bilihin. So why we will not going to cultivate our remaining vacant lands na katiwang-wang lang yan. So sa pamagitan ng government assistance ay may develop natin ang ating ancestral domain. So lahat naman dito ay mga beneficiaries. Pagka magkaroon tayo ng mga programa at magiging productive na, sinong magkinabang? Kinabang dito ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Katulad nitong programa natin na kasaba flour, magkaroon tayo ng mga factories dito sa buong bansa. Lagyan ng isang factory sa Luzon, isang factory sa Visayas, isang factory dito sa Mindanao. So hindi mahihirapan ang ating mga farmers na ibebenta ang kanilang produkto sapagkat nandyan na sa tabi nila yung planta at bibenta na lang nila yun, dadalhin doon sa planta at wala ng mga middleman, wala ng mga buyer na mga biro mo ang laki ng pakinabang dito sa kasaba. Mayroong mga ilan dito pero hindi naman lahat at saka maliliit lang at sila lang ang nakikinabang. So yun ang gusto natin mangyari, na kailangan lahat makinabang dito sa programa natin at hindi naman tayo magpo-problema sa ating market sapagkat locally pwede natin benta sapagkat kinakain natin, considering short na rin tayo at napakamahal ng ating wheat, imported wheat na gagawin natin mga tinapay. Gawin natin lahat ng mga materials para sa pagkain, mga pansit o anong klase nandyan sa ating mesa. Kapag mesa natin, puro yan na 70%, puro yan mga puro mga gawa ng arena. So hindi tayo mahirapan. Nakita ninyo pag mas lalong gumugulo ang mga ibang bansa, yung mga nagkuha ng production ng wheat ay talagang masusurted at walang ibang matakbuhan kundi ito kasaba. At ang malaking suppliers ng kasaba ang Vietnam, Cambodia at itong Africa. Pero hindi pa rin sapat. Kita niyo mahal pa rin ang lahat.
So ang Middle East, almost the Middle East, lahat yan kumakain sila ng tinapay. So yan ang hindi tayo, wala tayong problema sa market sapagkat pwede natin ibenta. So locally dito sa atin, pwede rin natin may benta rito sa ating mga sapagkat kailangan din natin gumawa ng mga pansit, gumawa ng mga tinapay, gumawa yung mga bakery natin. I-encourage natin na ito nang gagamitin na tinapay. Masanay rin tayo kasi ang kasanayan kasi na sabihin natin hindi masarap yung kasaba natin na wet. Kasi yan ang nakasanayan na wet yung ating tinapay. Kaya nang malasahan natin itong kasaba, sabihin natin, kasi may diferensya na. Pero masanay ka dyan dahil wala nang iba, masanay ka. So, hindi na tayo magpatronize na galing sa labas na pinakamahal. Kaya yan ang ating nagiging unang programa rito sa 110 tribes na kuha natin, programa. So mga kaibigan, at kailangan lang talaga natin at makinig at pag-aralan natin mga bagay dito sa ating mga paligid kung alin ba yung makakakabuti sa atin. Huwag lang puro politika, puro siraan ng siraan. Ano ba kung masisira ninyo yung kalaban ninyo, pag nasira yan, siya yung nagdadala ng ating siya yung nagdala ng renta ng ating pamahalaan ng ating gobyerno. Kung nasira yan, kasama rin tayo na masira. Biro mo kung nasira, pag nasira yan sila, magdaan tayo ng kasiraan. Ewan ko kung makarecover pa tayo. Eto naman, alam nyo, ang dami na nating pwede harapin ng mga mga banta sa atin. Pero mo, babalik naman tayo sa 2019. May banta na naman ang WHO na mag-ingat na tayo. High alert na nga nandito sa Pilipinas Kaya kung babalik tayo doon, magkakaroon na naman tayo ng krisis. Kahit may pera tayo, hindi na tayo makabili dahil kailangan pa nating mag-vaccine. Alam niyo yung vaccine, ang dami nating ito akin ngayon, hanggang ngayon dala ko, hindi pagka natulog ako, hindi ko na maangat tong right side na ko. Parang pakiramdam ko, yung laman ko talagang naninigas na at dumadating dito sa ating tagiliran magabi. At alam niyo, pagising ko mga 1 o'clock to 2 o'clock, upo na lang ako at humihinga ng malalim at nagdarasal ako. Kung ang dinarasal ko, hindi naman ako nagdasal na pagalingin ako. Ang tinadasal ko, pag maghiwalay kami rito sa katawang lupa ko, kailangan mabigyan din ako ng tamang kalagayan doon. Hindi ako nagdasal na iligtas ako rito sa alam ko namang hindi talaga ako maligtas. But yung mga bata-bata pa, kailangan talagang mag-ingat-ingat at saka huwag naman ganitong paraan na unti-unti tayong alam mo na, biro mo, ito nga akin hindi ko na masakit pa nga Biro mo ilang taon na yun? 2018, 2020, 21, 22. Biro mo 3 years na parang walang kuwan dito sa aking Ngayon, babaksina na naman tayo. Ewan ko lang, baka ma-plug down na naman tayo rito. So, hindi ito fake news. Talagang may warning dyan. So, tuloy tayo rito sa ating usapan dito sa indigenous people. Punta muna ako rito sa pinag-usapan namin kanina ng mga taga Subanen. Ang Subanen tribe sa Zamboanga Peninsula,
At dito muna kung hindi niyo alam kong hindi niyo maintindihan yung sasabihin ko ngayon. Dito sa mga subanen, kung sino yung nakikinig ngayon at buksan nila ang kanilang mga kanya-kanyang mga cellphone at pumunta sila rito sa Guilty Musang at manood at mag-comment dito sa ating live stream. Kaya nga sinasabi natin, ang subanen o subano ay pangalan ng isang tribo na pinangalanan ng mga migrants o itong ating mga Cebuano. Pagdating ng mga migrants dito ng mga Cebuano, ito nga ang tawag nila sa atin ay Subano. Dahil yung the word na subano o suba or subanon, yung subanon, it is an adjective. It describes to the people who are living within the river. Yun ang pagkakuan doon, yung subanon. But the subanen, it is our language, it is our own dialect. Na-adapt natin because the word subanan you cannot found nowhere in the dictionary na may kahulugan. Wala yan sapagkat the subanen it is a dialect of the tribes alone na mga subanen. So dalawa yan at may nagkuhan dito nakipag argue sa atin dahil gusto nila talagang subano daw sila. But bahala na kayo kung ano yung gusto ninyo itawag sa inyo. But kami ayaw namin dahil hindi naman kami tumira rito sa the river. Yun ang kuha namin. Yun ang contention namin dito. So pasensya na yung iba na yun ang pagkakaintindi nila. So the Subanen, it was exist 500,000 years ago dito sa ating lupain. This 7,641 island. Nagsidatingan dito yung mga migrants dito sa ating 3 major island, yung nabinyagan ng Luzon, nabinyagan ng Visayas, nabinyagan ng Mindanao, may pinanggagalingan yan. Halimbawa, yung Luzon, dyan sa Katagalugan kasi, kaya nga binansagan niya, tinawag nila yung kanilang Luzon kasi kanilang dialect din ng mga Tagalog yun. Kaya nabinyagan sila ng Luzon. Saan nanggagaling yun? Kasi doon sa kanilang history na sinasabi, Lusong. Yung Lusong, ang ibig sabihin noon, it is yung parang isang ano yan, na kung saan isang kahoy yan isang kahoy na binutasan at doon mo lalagyan ng palay at parang grinder, pero hindi naman grinder kasi gumagamit ng yung mortar. Yun ang ibig sabihin ng lusong. Kahit dito sa Mindanao yung lusong ganun din, lusong din ang pagkakuha namin, but it is a borrowed word from yung lusong. Hiniram din namin yan dito sa galing sa original na kuhan pinanggalingan diyan sa Katagalugan. So before pa dumating dito yung mga migrants, nandito yung Subanen sa Mindanao. It exists 5,000 years ago. So nakita ninyo, nag-i-exist na. Kasi the proof of that is ang dami nating nakuha, ang daming na-retrieve na mga accessories yan sa mga kuweba, yung mga jar, yung lahat ng mga ibang accessories na galing sa China.
galing sa China na panahon pa ni Ming Dynasty at sinundan ni Qing Dynasty in the 16th century. So, nagpapatunay na ang Subanen, it exists already before the migrants came to these three islands, major islands. Sapagkat noong panahon pa ni Ming Dynasty, ang unang-una kasing dynastiya sa China, it's si Yuan, Emperor Yuan. Yun ang unang dynasty. That was mga 100 years before 20,000 years. 2020 years. Yun ang iba, 2020 years. Bago pa na before the birth of Christ. Kaya nga BC. Kaya nga yun ang ating mga proof. The Subanen, it already exists 5,000 years ago. Hindi pa na tao si Juan. Kasi from the period of 1st century up to the 11th century, ayan, at 11th century, nandito na yung Juan, nandito yung Chinese nakipag-trading na. At ang Indians, nandito yung dalawang Juan na yan, yung dalawang mga kuwan na yan, mga nationalities na yan, nag-engage na sa atin ng trading. So, yan, anong pinagpapalit nila through barter system. So, kaya itong mga kuwan natin, mga lumad natin dito sa Mindanao ay matagal na nag-exist dito. At kaya nga itong Zamboanga Peninsula ay kiniklaim na rin ng ating mga Subanen tribe, sapagkat nandyan nanggagaling lahat yung mga kuwan natin. Unang migrants na tumapak dito sa lupa ng Mindanao, hindi pa ito Mindanao basta wala pang pangalan itong ating mga lupain, basta tumapak na lang tayo rito, walang pangalan ang ating, hindi natin alam kung anong mga pangalan dahil wala pa nagbinyag dito sa ating island na ito. At nabinyagan na lang ito dito sa panahon pa ng Kastila, kasi yung Mindanao ay nabinyagan yan during the ng Spanish Spanish time, Spanish yun, ano ba yan, Spanish time nga. So nagiging first sultanate din yan ng year 547 years 547 years bago nagiging, yan ang nagiging sultanate na binyag ng ating Kastila dahil dito sa kay Danau yata yun. Hindi ko masyadong nakuha kung ano yung history ng pangalan ng Maguindanao yung dyan at nagiging sultanate lang itong unang sultanate itong kuha natin, itong Moro Sultanate, itong 2020 nagiging sultanate ito noong 1405 in the year 1405 or 1457 noong November 17 by Johor. Born explorer na ang kanyang dinalang ano yan, yung dinala niyang doktrina, nagdodoktrina siya rito
ang dinala niya ay ang Sunni. Kasi sa pagsimula pa lang, ang Muslim ay nahati na sa dalawa ng pagkamatay ni Muhammad. Yung kanyang son-in-laws, nagagawa na sila kung saan makuan yung maiwan yung kanyang doktrina, kanyang mga aral na bilang isang Muhammadanism. Etong Sunni at Shia o Shiite ay nahati sa, kaya ngayon Turkey, doon yan sa mga mga paniniwala sa branch dito sa son-in-laws sa brother-in-laws niya. Sa son-in-laws niya itong Sunni at sa Shiite ay ito sa kwan. Ito yung sa kanyang brother-in-laws. Kaya ito yung ating reliyon talagang hindi magkakaintindihan. Kaya ang dami nating ngayon mga branches of religion. Kahit nga dito sa Pilipinas, ang dami na rin mga Muslim na hindi na nagkakaintindihan. Ang totoo lang. At kahit Catherine Monique, magandang araw dyan, magandang hapon. Nag-advance tayo, Madam Monique, dahil sa 6:30 mayroon akong ibang schedule dahil kagabi nga naputol dahil may mga bisita. Ngayon may bisita na naman 6 o'clock, kaya alanganin. Kaya ina-advance ko na ito, maiwan lang yung ibang kuan dito, yung mga messages dito sa ating talakayan ngayon. So yan nga, at pinag-usapan natin itong ating, at saan ba tayo nagsimula, mga katutubo. Ang unang tumapak rito sa dito tumapak sa Zamboanga City. Walang ibang port walang port of entry dito sa Mindanao kung hindi itong Zamboanga City. So diyan ang galing lahat. Kaya nagkaroon ng Subanen, galing pa dito sa South. Nandiyan yung mga Muslim before the Muslim was introduced in the 12th century or 13th century, ay katulad din natin sila. We have the fact is our culture is the same with the Tausug, with the Sama Bajau, Yakan, or any other ethnic groups in the mainland of the Tawi-Tawi and Hulu and Basilan. Pwera yung Bajau, because the Bajau, their history, they came from China. They are the ethnic groups na tumitira dyan sa China, na hindi tumitira sa mainland. Kasi nung panahon ng pagkagulo nung China between Mao Zedong at kay Chiang Kai-shek, ay nagsipulasan sila, at yung iba hindi na tumira sa mainland, kung hindi doon na lang sila sa mga bangka-bangka. So yun ang nagiging kwan nila, they multiplied, nag-multiply sila, then dumami din sa karagatan, then they navigate to other island hanggang dumating sila sa Malaysia, dumating sa Indonesia, dumating sa Malaysia, yung pinakamalapit na mga island, then dito sa Hulu, hanggang dumating sila rito sa atin sa Zamboanga, sa Mindanao. Kaya yun ang ating kasaysayan sa Bajau. Kaya they are not totally including to our ethnic tribes that originated in this mainland. Good morning po pala dyan sa Greece, Madam Monique. Sige lang, at you have to continue your activities, but anyway, marami pang oras pwede nating so tuloy lang sa mga activities natin, at priority rin naman natin, it is yung pamilya natin.
secondary na lang yung bansa. I don't agree na sinasabi natin ay primary kuha natin ay ang ating bansa. But kung wala yung pamilya natin, wala rin yung bansa natin. Paano tayo magkakaroon ng bansa kung wala ng walang mga pamilya? So yan ang dapat unahin natin, pamilya, because it is mandated to us by our creator. Kaya nga nilagyan tayo ng lupa at binigyan tayo ng pamilya upang tayo ay mag-manage dito sa mga bagay rito na inilagay sa lupa. Kaya yan, tuloy natin yung pinanggalingan ng mga lumad para maintindihan natin yung lahat naman tayo before the colonizers na dumating dito sa ating three major islands dito sa tinatawag natin ngayon na Luzon, Visayas, Mindanao. But that was during at the time na hindi pa sila dumating ay wala pang pangalan itong three major islands natin. Ano ba? Sinasabi nila na Maharlika. Kaya nga tinatanong natin, saan ba nanggaling yung Maharlika? Wala pa naman ang Maharlika noon. Yung Maharlika, it is a Sanskrit word. Borrowed word yan, Sanskrit na galing yan dito sa Indian. It means, kasi nandito na nga, sinasabi natin, from the 1st century up to the date na dumating itong mga Kastila, ay nandito yung mga Indians nakipag-trading sa atin. Yun ang totoo dyan. Kaya dapat natin malaman yung mga history natin, yung hindi yung mga gawa-gawa. Then you have to realize, you have to research. Huwag kayo masyadong maniwala doon sa mga kasi ako noon nagbabasa ako ng encyclopedia, nabubulong dalawang volume yung aking encyclopedia, Britannica at saka Americana, yung binabasa ko. Hindi ko maubos-ubos yung mabasa, sumasakit ulo ko doon. Pero I'm very interested on the history. Wala nang iba kasi hindi ako nag-research, which is not my field. Kaya yun ang tinatanong natin, ano ba yung pangalan ng ating three major islands? Hindi pa nagkaisa yun, three major islands na yun nagiging nagkaisa na lang yun dahil nang dumating ang Kastila. Tinawag nila itong ating isla Las Islas Pilipinas, o sa English, the Island of the Philippines. Yun ang tawag doon. Kaya ganun yun. Lahat tayo, mga lumad. We are lumad. We are calling ourselves as lumad because we do not have any religion. We have the religion, pero yung ating indigenous religion. Hindi yung religion that was introduced sa atin by the colonizers. Itong Christian and the Muslim, itong ating Islam at saka Christian, ang dumating dito yan. Nandito na tayo, we do not have any religion. Mayroon tayong religion pero it is indigenous. Yung atin talaga na galing sa ating mga ancestors. Na ngayon tinatawag natin this remaining 110 tribes dahil yung iba wala naman, hindi na sila nag-adapt ng kanilang mga sarili-sariling yung kanilang pinanggalingan, hindi na nagpa-practice ng kanilang tradisyon kasi ang pinapractice nila ngayon is adaptin na nila yung Western at saka yung Spanish binigay ay sa kanila. So yun ang So dapat nating malaman na lahat tayo ay lumad. Ano ba yung lumad? Ang lumad, it is an indigenous pagka isinalin mo sa English, because the lumad, it is a Cebuano word, a Cebuano language. Ang ibig sabihin noon, ikaw ang unang tao dyan, o pagka sa English yan, indigenous. Kaya nga
lahat tayo, nung wala pa ang itong mga dalawang kuwan na ito, hindi pa tayo na-colonize. Hindi nga tayo pinangalanan ng China nandito na yung China, nakipag-trading lang sila sa atin. In fairness sa China, hindi nila tayo pinakialaman, ang gusto lang nila trading, yung mag-exchange ng mga produkto. At itong India, yung mga Indian sa atin dito, kaya nga nagkakaroon tayo, alam niyo, sabihin ko sa inyo, kaya nga nagkaroon tayo ng mga dato dito, mga bae, dato, because that is, saan nanggaling yan? That is an Indian polity. Ini-introduce sa atin yan dito, kaya nung magkaroon na tayo ng ating sariling identity, kaya meron na, ikaw, magiging ko ka because you are belong to the royal blood. So, ikaw ay isang dato. Ang babae naman, tawagin naman na isang bae. So, that is an Indian polity, hindi atin yan sarili. Aying, you keep quiet. Kaya nga, sorry, itong mga apo ko masyadong maingay. Kaya nga, diyan natin nakuha yan, yung dato at saka bae dyan sa India. That is an Indian polity. Hindi yan atin pansarili. Hindi yan sarili, hindi yan indigenous. Kung sabihin mo indigenous, yun ang original. Kaya nga nung hindi pa sila dumating dito sa ating mainland, these 3 major islands, wala ito. Hindi pa natin nagkaisa. Hanggang dumating ang Spanish, kinuha na nga natin. Parang may advantage din pagdating ng Kastila sa atin dahil nung dumating sila rito, nung bininyagan tayo, Las Islas Pilipinas, lahat ng mga maliliit na kuan, binigyan tayo ng geographical kuan natin, territory. O ano yon, sino ba yung anong kuan natin, yung boundary hanggang ngayon ay pinag-aagawan natin because na-define na rin yan sa international kuan, sa international na-define na rin, kaya pati dagat na. Pero itong mga island lang ang atin. Sinabi ng Spaniard, ang Las Islas Pilipinas ito yung mga kuan natin, sakop. The 7,641 islands. So yan ang kuan natin, kasaysayan natin. Kaya huwag ba yung mga ibang yung mga ito lang naman itong mga bagong tubo, wala silang mga mangmang pa sa mga kanilang kasaysayan, ay hindi nila alam saan sila nanggaling. Basta na lang sa isip nila sila ay mga first class at first class na tao dito sa society. Yun ang kanilang kaisipan, sapagkat yun ang namulatan nila na sila ay mga social at lahat nakita mo na yung mga lifestyle nila iba na, westernized na, kaya nagkakaroon ng discrimination, dinidiscriminate nila. Pero that is a big blasphemy to their ancestor because all Filipinos, they came from their ancestors, unang kanilang mga ninuno pa. Kaya nakalimutan na rin lalo na ito sa Tagalog, Ilocano, ewan ko lang, yung ibang kuan, yung ibang dito sa mga Visayas, nakalimutan na rin nila yung kanilang mga kuan, saan sila nanggagaling. Ang alam lang nila, lalo nga dito sa Bohol, si Daguhoy lang ang alam nila. Dito sa kuan, si Lapu-Lapu lang. Kailan lang yan, si Lapu-Lapu? Pagdating na ng Kastila yan, si Lapu-Lapu. Diyan sa Cebu, si Raja Humabon. Nang dumating si Raja Humabon, na-convert na ng Kristiyanos, kaya nagkaroon yan ng kuan dyan sa Plaza, Independencia, nagkakaroon na ng yung landmark ng kung saan nabinyagan si Raja Humabon. Si Raja Humabon nabinyagan nung nagiging Kristiyanos na siya, ang pangalan niya ay si Don Diaz. Kaya yun. Kaya mga kapatid, yung hindi nakakaalam,
dapat balik-balikan nila at yun namang nakakatanda sa kanila, dapat kailangan i-educate nila yung kanilang mga anak, mga apo para mabalikan yung ating history. Kaya nakakalungkot ngayon, talagang iniwanan na natin yung ating tunay na kultura. Kaya itong mga IP on 110 tribes, kaya ito ay napag-iwanan. Bakit napag-iwanan? Sapagkat sila yung hindi narating ng ating mga colonizers nandito sa bundok at unti-unting dumadami sila rito sa bundok. Wala, hindi sila na masyadong na-colonize, hindi na rin sila nagiging, wala na silang relihiyon. Ito, panibago lang, nung dumating ang Amerikano in the 18th century, 17th to 18th century, nung ma-redeem tayo galing sa Kastila, ng Amerikano, ayun, nag-spread out ang mga missionaries, kaya nabigyan na educate tayo. Ang Kastila, dumating dito sa atin sa Pilipinas, hindi nila tayo pinapag-aral. Wala silang itinuro sa atin kundi puro kalukuhan. At ito naman sa mga Amerikano, tinuruan tayo. Kaya education yung itinuro nila sa atin. Kaya ayan, hanggang ngayon natamasa pa rin natin ang ating kung ano ang itinuro sa atin. Kaya mali-mali yung mga iba diyan na kakalabanin yung Amerikano. Ang laki ng utang na loob natin sa Amerikano. Hindi kayo marunong bumasa, hindi kayo marunong mag-English diyan kung wala ang Amerikano. Ngayon pa English pa kayo diyan. Kasama na rin ako. Kaya minahal ko rin ang Amerikano. Kasi sila yung nagturo sa atin ng tamang pag-uugali. Hindi yung Kastila. Alam mo yung tinuro ng Kastila sa atin, puro na lang puro kalukuhan yun eh. Biro mo, papuntahin ka doon sa mga kaparian at mag-confess ka sa mga kasalanan mo. Maraming iba. Yung Barong Tagalog, ini-introduce sa atin. Alam niyo yung purpose ng Barong Tagalog kasi noong panahon ng Kastila, dami-dami may mga spy rin. Kaya gusto nila pagka gumagala ka, kailangan magbarong Tagalog ka. Dahil transparent yung baywang mo. So, yan ang yung binigay sa atin ng Kastila. At ang ating kayabangan, ito ay namana natin. At ang ating, bakit biro mo kahit wala ka pera-pera, mangutang na lang tayo basta pagdating ng piyesta, pagdating ng birthday, pakain tayo ng maraming tao, pero wala tayo, nangungutang lang tayo. Iniisip pa natin saan natin kukunin ang ibabayad natin basta makapakain lang tayo. So yun ang iniwan sa atin ng Kastila. So bago tayo magkuhan, pupunta muna ako rito sa mga Subanen. Mga Subanen tribe, kapag hinaga mo, ito pigintol din yun ni Juan, ni Dato Pax, mihiwana mo ito, mirangag nyo ito, husto ito. Zamboanga Peninsula, it comprises four provinces. Una, ang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, and Misamis Occidental. Pero but long before, ang Zamboanga Sibugay is a part of Zamboanga del Sur up to Artilim, up to Ada Artilim. Yan ang kuan mauna ang background sa Zamboanga Peninsula. And Zamboanga del Norte, well, you must be proud of some Subanen in the Zamboanga del Norte. Kasi dihagikan si Jose Rizal, katong na-exile siya diha sa Dapitan. According to the record, si Jose Rizal, one of the language na gikuan niya
ang iyang sinultihan is sa subanan. So natiyaw mo na, there's no another in Mindanao, there's no another dialect or language that be used by our national hero, si Dr. Jose Rizal. So mao na ang atong kuan dire sa mga subanan. So di ay gikuha ni Dato Pax Lumawan, the founder of the Basarm, nga gusto niyang makuha po ang Zamboanga Peninsula. Kay in reality, ang Zamboanga Peninsula, it is the home of Subanen tribe. Kay kuan ba ng Zamboanga Peninsula, Turin title that was given to us by the Spaniards, kanang Zamboanga Peninsula. So tulo pa naka kuan pumula bago ra mo na kuan na siak ng Zamboanga Sibugay. Kaya ang tinuod na Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Misamis Occidental. Muna ang Zamboanga Peninsula. Zamboanga City, part punta na sa Zamboanga del Sur. Kaya wala pa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur. So diha nang nahimo ng city, dire na wala nag-appeal. The oldest town of the Zamboanga, the oldest town of Zamboanga that was created by the Spaniards, nga gihimo nila ko sa munisipyo, municipality, ang Marcos Tubig. Kung asa ko na tao diha Marcos Tubig, that ang among pa diha, ang pagkatinuod diha, doon na may landmark diha, giguba atong mga Jesuits diha, mga pari. Doon na may kuan diha kanang port, pareha ng Porto Pilar, Porto Cosamis. Doon namin diha, giguba lang, convert nila into sa eskwelahan. Muna istorya diha. Kanang gikan Pagadian, Labangan, Pitugo, Dimataling, Dinas, Lakewood, Buog, Ipil, Kabasalan, tanan na halahos na dito sa Bitali, sakop kana sa Marcos sa Tubig, believe me or not, sakop kay barangay na during the time of the Spanish time. Barangay ra nang kanang mga ang kaning Zamboanga City kay naa diha ang katong Port of Pilar nga gidala sa mga Espanyol. Mo nang naabot ang Espanyol kay nagtukod sila og ilahang port, kanang murag kampo. So gitukod nila ng Port of Pilar. Antod karon mawala dati sa landmark as Zamboanga, the oldest place nga diin ang Kastila na diha. So gidala niya mga workers gikan sa Iloilo, mga Ilonggo, gidala niya mga workers. Kay wala may mga workers pag-abot diha sa mga kay gikan man na sila sa Iloilo nga nagtrabaho anang mga katubhan kanang mga katubhan nilang Benedicto diha. So gidala nila dire sa Zamboanga. So nahimo ng Zamboangan pa ng kanito. Kinsay mga unang tao na naabutan nila diha is di Subanen, mga Subano. Wala pa po yung ngalan, dili pa Subano, kaya wala pa man maabot ang mga Bisaya. Kay diha nang nahimo ng Subano, kay nibunyagan na sa mga Bisayan migrant. Wala pa,
nagsagol pa ang mga tao diya, di tausog, di iyakan, di subanen. Naminyo sila. Siyempre, mga Kastilaw, sila magdalag babae nila, maminyo yun silang mga babae diya. Naminyo sila pagpanganak. Di siyempre, mag-istorya o Kastila, tubagon aning mga Subano, tubagon aning mga tausog, mga kwan, ang ilahang mga anak. So, gradually, na-develop ang Chabacano language. Mo nang yung Espanyol. Pero tanawa, the real Zamboangueños are not residing within the city. Ang real Zamboangueños tuwa sa kabukiran. Kung tanaw nimo kanang magsulti og mga real nga mga Kastila, kanang mamalika sila. Kastila gyud. Kanang mamalika sila, dili kinastila, di lang na po ma-express diri kay basi ma-plug down na naman ta sa atong pan. Mo nang moyong ka asa ka padulong di sa Kastila. Sa Kastila na unsay ngalan sa Kastila. Como te llama? Layo kayo diri sa Chabacano. Kay nagsagol man lagi ang sa Chabacano, unsay imong pangalan, cosa dito nombre diri sa Kastila, ito transfer nimo como te llama, pero gagamit pagyapon sila Elios, Elias, ustedes, vosotros, nosotros. Antod karon ang sa Zamboanga kwan nangabot po ning mga kwan diri katong mga Taga-Luzon, kana silang Lubrigat, mga Lubrigat, mga Lorenzo, kana sila mo'y nag-dominate diya sa Zamboanga City. Mga Climaco nag-dominate sa Zamboanga City kay sila man ang unang dunay mga kuan, mga Ilago diya, mao na kuan. Sila man ang una nga medyo nakapag-eskwela. Sila naka-eskwela kasi mga sagol ko na mga anak man na silang mga kuan, sagol, so Espanyol. Kung makatagbo mo sa Zamboangueño, pangutana sila unsa mo, Bisaya o unsa inyong kuan. Duha ra man ko nakaklase diya kay ang mga Muslim dili man mo angkon og Zamboangueño. Muslim man na sila. Pero kani mga Bisaya gikan sa Siquijor, gikan sa Dumaguete, gikan sa Cebu, napay Taga-Luzon. Pag diha gipanganak, unsay tawag nila silang kaugalingon, Zamboangueño. May na sila manulte. May na sila musulti. So gitawag na Chabacano. So Chabacano is not a tribe. Dili kana tribo. It is a dialect. Sinultihan kana. Sinultihan ang Chabacano. Ang Zamboangueño dili po na tribo. Zamboangueño is the people living in Zamboanga City. Muna gitawag og Zamboangueño. So wala sila dili tribo, not even recorded to any our kwan in the Philippine Statistic Agency sa PSA. Wala na sila, they are not tribe. Not even in our NCIP. Dili na sila tribo. So ang tinod, ang kanang mga Zamboangueño, they are Subanen. Pero karon ilang gibiyay-biyay ang mga Subanen kuno. Pero mga Subano kaya na sila. Kung ilang balikon ang ilahang kasaysayan. So mao nang tukod karon ni Dato Pax ang kaning Basarm. Kaning Basarm bansa Lumad, bansa Lumad Autonomous Region. So atong ipanalangin na dili na nato biyaan because nakabutang na tag foundation nga doon na tayo kwan, doon na tayo basihanan nga pwede na to maklaim because of the historical kwan event. So mo kana ang atong kuan karon push ang kanang kwan. Pero dili ta kwan sama niya ng bansa Lumad, dili ko ga kwan sa inyo. Ang ako lang, I'm just contributing some
ang advantages na pero doon ay mga disadvantages. Akong hibalo naman ta unsay advantages sana advantages benefits mga benefits nga mahatag nimo ngadto sa tribo kay doon na sila share diri sa era sa probinsya nga mahimo nilang pundo. So that is the advantage. O nakahimo gi-recognize na so usab nila nga doon na sila ay gitawag og sa ato pa na municipal ordinance or provincial ordinance or city ordinance kanang IP code. So guwapo lami maayo kay mao na mga advantage. So doon na po yung mga disadvantage na dili mo makuan, dili mo medyo diha ra kutob ang inyong kalipay because in the future tungod sa atong kultura nakita na nato nga it create trouble kagubot kana kay ngano man ang kanang naning kamot diha ma-kick out na diha kay ngano man pag interesa na sa mga main laki diha mura na sila mura na sila mga wolf diha naghapa-hapa nagulat dunay matukog pag makita na din na kwarta na diha pagubot na kay ngano man gusto sila na pod ang mukuan sila yung muhawid kay na may pundo na kwarta. So muna itong nakita nga scenarios ha but dili na ko mo yung mo yung mauna na but nag-istorya ta the advantage and the disadvantage. Ang advantage mo itong atong iskutan nga na natay mga benefits makapahatag na og mga programa o doon nantay mga local policy. So guwapo but bantay mo pag abot sa amang panahon na siguro pag abot na basta kwarta na gani ang hisgutan wa nagi tarong na tao diha basta kwarta na mo na akong gisulti abot lang ka kay di man punta ng tao nga nagkuan og kwarta kay ang atong kahakog manggod ang purpose na to kaya is power plus kaning atong pride and power. Doon na tayo power, doon na tayo pride kay mapalit na nato tanan kay na natay kwarta bahala nag mga awata bahalag na magdaog-daog ta bahalag kasi atong matumban basta lagi ikaw na ang hawd diha wa na balik kay mo sanay na hitabo na to karon you see sa kagubot na to anay atong politika karon ambot lang unsay kahe maabot aning atong kaning kuan nato dire sige ta yaw dire ang uban diha naminaw raman. So mo nang atong ginasaysay diri ang tanan aron na uban mahigmata kung unsa bagay dapat natong himuon o unsa bagay sa bagay na nagsugod o unsa bagay hinungdan na ini tanan. O para nako siguro og wala lang ko'y mga igsuon wa ko'y mga relatives bago pa lang gani ko gakuan bago pa ming reunion napuno ang municipality sa among mga kadugo among mga relatives kuan pa lang to one side pa lang to pansib clan pa lang to wa pa to appeal itong mga Ganding clan wa pa ma-appeal itong mga Ansaw Dumayo o guban pang mga affiliated wala pa kaya kukusahon to nimo entero sagon atong ana to kumanang lisod kayo kuanon una-unaon kitang tanan nagagikan sa kinaiya sa Kastila wala man nato na ma-inherit dito sa atong mga ancestor kay ang atong mga ancestor
na ang humbleness, na ang passion, kay walay lumad, original nga lumad nga dili passionate. Kay panahon pa sa atong mga ginikanan, katong panahon pa sa medyo dili pa civilized kayo ang tao. Kung makakuha ka ng mga hunters diha, makakuha baboy dadon sa balay, banbay nun. Bisan katong walang maghago. Dito sa Tikas Bukid, ihatod yun to ang iyang share. O maabot sa dangadlaw, sila muhatod sa diri. Isang pila ka kilometro ihatod. Mabaho na lang ng baboy nga giputos og dahon. Abot sa imo. Kay lagi abot ang iskadlaw, maranso na ang karne. Pero ipaabot yun na nila. Kita ninyo unsay atong mga practices. Di kahimutan na sa Dios. Di kahimutan na sa atong creator. Kay mao gyud gusto sa creator nato nga nagbuhat nato. We are passionate. Usa pa mga kaibigan, mga non-IPs, mga kapatid natin mga Bisaya, huwag ninyo yung misinterpret yung indigenous sapagkat hindi yan indigent. Pagkat sinabi niyo yung indigent, hindi kami mga indigent. Laki ng lupain yata. Yung mga ancestral namin, ang laki-laki. Bakit magiging indigent kami? Hindi kami nanghihingi. Hindi kami nagpunta sa bayan para magpalimos. Gani, bisan gani ang mga ayuda, di pa na maabot diri sa bukid. Oh, napay mga lumad diha nga huwag yun kita og sardinas. Tiaw mo na. So, mga kababayan, mga kapatid kong mga non-IP, huwag naman ninyong maliitin yung indigenous pagkat ang indigenous ay siyang original. At hindi yung inadapt, at dapat nga kayo mahiya dyan dahil ang inyong pinapapractice ay hindi inyo. Ay yung amin ay pinapractice namin yung sariling amin na pinanggalingan ng aming mga ancestor. Itong aming customary laws. So kaya eto ngayon gusto namin mapag-isa yung 110 tribes upang magkaroon din kami ng self-governance. Kami ang mamamahala sa aming sariling lupain, hindi yung ating gobyerno, hindi ang ating mga oligarko, politiko, hindi. Kami ang dapat mamuno dyan. Kami dapat ang mamamahala dyan sa lahat. Huwag ninyong pakialaman yan. Not even the NCIP. Huwag ninyong pakialaman yan sapagkat alam namin hindi kayo mga IP. Huwag ninyong pakialaman sapagkat hindi kayo IP. Dapat nga sana baguhin ang sistema rito eh. Alisin yung IP, iwanan alisin yung NCIP, iwanan yung yung Republica Kitty 371 at dapat nga nag-attempt nga si Congressman Bagilat diyan sa Congress, kaya lang hindi nasuportahan. Baguhin sana niya yung amindahan sana niya yung 8371 sapagkat marami talagang hindi maganda riyan. Mga taga NCIP, papalit-palit na kayo dyan. Tanong ko sa inyo, na-implement ba ninyo lahat ng mga nandito sa provisions ng ating 8371? Hindi. Kasi ang iniakaso ninyo, yung EPIC, kasi may pera doon eh. Yung EPIC,
Yung pre-prior information consent, pag pumasok yung mga kwan dyan, mga investor dyan, mabilis kayo. Pero pagka problema, katulad nitong pagbebenta ng mga kwan, pagbebenta ng mga ancestral land, wala kayong pakialam. Ewan ko kung kasabwat pa kayo dyan, pasensya na kayo magkapag ganon masalita natin. Kasi wala nga kayong pakialam eh. May nagsabi pa sa atin dyan, ang hirap ninyong lapitan. Kasi, umupo kayo dyan, sa NCIP na yan, naglalabi-labi kayo, kayo lang mga isang tribo. Hindi niyo ginawa na mag-participate, lahat nag-endorse sa inyo, itong 110 tribes. Kaya nagkaganito itong ating sistema, dapat talaga baklasin natin yan. Wala na kayong pakialam dito sa ating sektor. Unti-unti na nakikita natin nawawala na yung ating mga kapatid. Tingnan niyo yung Kwan, tingnan niyo yung Palawan, nasaan na? Sinong nagmay-ari? Wow! Isang island. Ang may-ari, foreigner. Biro mo yung resort nila, pagka matulog ka doon, 10,000 a night, 15,000 a night. Wow! Ang galing. Pero may narinig ba tayo dyan? Mabuti pa yung ano ba yung dato na bilib na bilib ako doon. Biro mo yung inatake na yung Boracay. Kasi pinaghati-hati na yung lupain ng mga kuwan doon, mga katutubo doon. Hinati ng DNR. Sinamahan pa ni Presidente Duterte. Ewan ko, wala naman siyang, nandito naman sa kanyang paligid itong mga IP, pero wala namang hala sa kanya. Ni minsan hindi ko narinig sa kanyang mga talumpati na nagbibigay ng appreciation dito sa mga IP. Pasensya na at medyo nagkakaroon na tayo ng emotional kwan. So hanggang dito na lamang mga kakwan, malapit ng alas 4 at may iba tayong kwan pag-uusapan din sa kabila at ulitin ko, magandang hapon dyan, shout out dyan, Monique, Madam Monique Catherine, at take your time at sana at makapag-participate ka rito sa atin sa before election. Kung baka hindi ka makababa, take your time maayos natin. Tuloy-tuloy lang kahit anong lakas, exhaust natin lahat ng lakas natin upang kayanan natin itong lahat. So magandang araw dyan, magandang hapon sa lahat at shout out sa lahat ng mga indigenous people sa 110 tribes at sa buong bansa ng mga mamayang Pilipino.